Good day and happy watching mga kaibigan! Ito po ang ika-anim na episode ng ating programang Friendship with Jesus. Discover the life-changing power of Jesus Christ. Muli po itong inyong lingkod, Angela Zubia Marcaida bilang inyong presider. Then after po ng aking part is papangunahan po tayo ni Brother Archie Tolentino sa ating opening prayer, followed by an instrumental number by Digant and Zain Gandia entitled How Great Thou Art. Then storytelling by Ma'am Lloyda Marcaida with her topic, Jesus and the Storm, and special song by Ma'am Shalu Demiden and Andrea Concepcion entitled God Answers Prayer. Then message by our speaker, Sir Arnold Marcaida with his topic, the Godhead or the Trinity. Then appeal song by Patrick, Daniel, and Tom of Northern Luzon Adventist College, and closing prayer by our speaker. Let us all feel the presence of our God while watching this program. God bless you mga kaibigan, and don't forget to like and share this to your friends and loved ones for them to be blessed too. Stay tuned and keep on watching. Manalangin tayo. Panginoong Diyos na nasa langit, pinupuri ka namin at kinagagalak na nakilala ka. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng biyayang pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa buhay na pinahiram mo sa amin. Sa mga paggabay mo sa amin, maraming salamat po. Panginoon, hinihiling namin na sana kaming lahat ay lagi mong gabayan. Palakasin mo ang pananampalataya namin sa iyo. Patibayin ang loob sa bawat hamon ng buhay. Hinihiling din po namin na pagalingin mo ang mga taong may niindang sakit. Alam po namin na ikaw ang pinakadakilang doktor. Ingatan ang bawat isa sa amin at ang bawat participant ngayong gabi ay gabayan mo po. Pati na rin po ang mga tumatangkilik sa programang ito, naway lubos nila kayong makilala. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakasala namin. Lahat ng ito ay hinihiling namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Hello mga bata! Ready na ba kayong makinig ng kwento? Okay, kwento natin matatagpuan sa Bible, mababasa nyo sa Mark chapter 4, verses 35 hanggang 41. Ito ay tungkol kay Jesus noong siya ay naririto pa sa lupa. Alam nyo ba, gustong-gusto ng mga tao makinig sa kanyang mga kwento. Kaya maghapon noon na si Jesus ay pagod na pagod dahil siya ay nagpapagaling ng mga may sakit, nagsasalita siya dahil nagkwekwento siya, nangangaral siya, na naroon lang siya sa boat. Kaya nung kinagabihan, ang sabi ni Jesus sa kanyang mga disciples, sige, tumawid tayo sa kabilang pampang para magpahinga tayo. Kaya sila ay pumunta doon para sila ay makapagpahinga. Si Jesus ay tulog na tulog. Makikita natin ang napakapayapa na dagat. Makikita natin ang napakapayapang paligid. Maraming stars, merong moon, at tahimik ang dagat. At si Jesus ay tulog na tulog. Maya-maya, biglang umiba ang panahon. Humangin ng malakas. Tapos, nakikita natin at maririnig ang malakas na kidlat. Yan, nagsimula ng bumuhos ang malakas na ulan. Takot na takot ang mga alagad ni Jesus. Ang sabi nila, nako, lulubog na ang ating bangka. Kahit anong gawin nila, hinila-hila na nila. Tapos, kanila nang inalis ang mga tubig kasi nakapasok na doon sa loob ng bangka. Pero alam niyo ba, sa tuwing kikidlat, makikita doon na si Jesus ay ang himbing-himbing pa rin ng tulog. Kahit gano'n na ang panahon. Kaya ang sabi ng mga disciples, sabi ng mga alagad ni Jesus, Jesus! Gumising ka, kundi mamamatay tayo. Hindi mo ba alam na masyado nang masungit ang panahon? Lulubog na tayo. Takot na takot yung mga alagad. Kaya biglang tumayo si Jesus. Ang sabi niya, peace, be still. At bigla-bigla na pumayapa ang dagat. Pumayapa ang panahon, nawala ang malakas na hangin, bigla ang pagtigil. Nagulat yung mga alagad. Aba, pati dagat, pati bagyo, sumusunod kay Jesus. Nagulat sila. Ang sabi ni Jesus, bakit kayo natatakot? Kulang ba ang inyong pananampalataya? Yun ang sabi ni Jesus. Para sa atin mga bata, tayo ba'y may mga kinatatakutan? Natatakot ba kayo kapag may malakas na kulog? Natatakot ba kayo kung madilim? Natatakot ba kayo kung kayo'y nag-iisa? Marami tayong mga kinatatakutan. Marami tayong mga problema na pinagdadaanan. Pero naririyan ang pangako ni Jesus, hindi ko kayo iiwan. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Ito ang pangako ni Jesus. Ang kwentong ito ay mababasa mula sa Biblia at sa aklat na My Bible Friends. Ito si Ate Lloyds. Bye-bye! Did you ever talk to God above, telling that you need a friend?
to pray about. To Him He knows your thoughts. In a lofty mountain's peak, He is there. In a meadow by the stream, He is there. Anywhere on earth you go, He's been there from the start. God answers prayer. Maligayang pakikinig mga kaibigan sa ating pong Friendship with Jesus, Discover the Life-Changing Power of Jesus Christ. Ito na po ang pang-anim na episode natin at ang paksa po ating tatalakay ngayon ay ang Godhead o Trinity. At maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay sa nakaraan po nating mga pag-aaral at patuloy po tayong lumalalim ang ating mga pag-aaral at lumalago ang ating kaalaman sa buhay pananampalataya dahilan po sa serye po ng pag-aaral po na ito. At ganun din po mga kaibigan, magkapasalamat po kami sa mga nagsishare po, nanonood sa ating video, nakikinig po sa ating Adventist Community Radio 101.7 FM. At ganun din po sa mga nagsishare po ng ating pong video materials dito po sa Friendship with Jesus Bible Seminar. Ang ating pong paksang tatalakay ngayon, the Godhead o ang Trinity, ang Diyos Ama, Diyos Anak at ang Banal na Espiritu. Ang unang talata pong ating babasahin ay sa 2 Corinthians chapter 13 verse 14. Ganito po ang ating mababasa. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Amen. Binabanggit po dito ang tatlong persona sa isang Diyos, mga kapatid. Ang biyaya nawa ng Panginoong Hesus at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Banal na Espiritu ang sumainyong palagi, ang sabi ni Apostol Pablo. Ano po ba ang kahulugan ng salitang Trinity? Ang salitang Trinity po ay hindi natin mababasa ng letra por letra sa Biblia, ngunit nandun po ang mga katotohanan ito at ang mga aral nito. Ang Trinity, ang kahulugan po nito ay it is a theological term for the only one, the living and true God, who subsists in three persons, Father, Son, and the Holy Spirit, according to Matthew chapter 3, verses 13 to 17, and Matthew 28, verse 19. Although in essence, He is one, undivided, and indivisible, according to John chapter 10, verse 30, and 1 Timothy chapter 2, verse 5, mga kapatid. Ang salitang Godhead po ay mababasa naman natin sa Romans chapter 1 verse 20. Nandun po yung salitang Godhead. Ang Trinity po, meron pong tatlong puntos o 3 points about Trinity. Number 1, there is only one God. Hindi po tatlong Diyos. Tri-unity. Tatlo na nagkakaisa. Ito po isang hiwaga, na isang turo ng Biblia na isang hiwaga. It is a mystery. There is only one God. Isa lamang po ang Diyos, mga kapatid. This one God exists in three distinct persons. That the Father, the Son, and the Holy Spirit are one in power, authority, and substance. Opo mga kapatid, narito mga biblical support about the doctrine of Trinity or Godhead. Number 1, in Deuteronomy chapter 6 verse 4, it says, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." Opo, sinasabi mga kapatid na the Lord our God is one Lord. Ang ating Panginoong Diyos ay isang Panginoon. Isa lamang po ang Diyos, pero binubuo siya ng tatlong mga persona. And in Matthew chapter 28 verse 19, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Ghost." Opo mga kapatid, nag-exist po ang tatlong persona. Nandyan po ang Father, Son, and Holy Spirit. Dito sa formula po ng baptism, sabi ng Panginoong Hesus ay, "Go ye into all the world, humayo kayo sa buong sanlibutan. Ipangaral ang Ebanghelyo, gawing alagad ng mga bansa, bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo." Binabanggit po ng tatlong persona. In 2 Corinthians chapter 3 verse 14,
the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you. Binanggit po dito ni Paul ang tatlong persona, mga kapatid, dun sa talatang ating pong binasa. At sa Luke chapter 1 verse 35, ang sabi rito, and the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. The angel mentioned two of the three members of the Trinity, the Holy Ghost and also the Son of God. Binanggit po ang dalawang persona ng kadyusan na binanggit ng anghel doon sa tagpo na yun, mga kaibigan. Next, in John chapter 15 verse 26, mababasa po natin, but when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceeded from the Father, He shall testify of me. Sabi ng Panginoong Hesus, at darating sa inyo mga aliw, sabi dito na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan, na kung saan ay nagbumula sa Ama, siya magpapatotoo tungkol sa akin, ang sabi ng Panginoong Hesus. Jesus mentioned the two members of the Trinity, the Comforter and the Heavenly Father, mga kapatid. Opo, in 1 Corinthians chapter 8 verse 6, ganito po naman ating mababasa. But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in Him, and one Lord, Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. The Father is God, mga kapatid. Ang ating Ama sa langit ay Diyos, binabanggit po yan. At sa Hebreo 1, talatang 8, ganito naman ating mababasa. But unto the Son He said, Thy throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of Thy kingdom. According to the Father, Jesus Christ, the Son of God. Ang ating Ama sa langit ay nagwika tungkol sa anak ay sinasabi, ang yunuklukan o Diyos. Kinikilala ng Ama sa langit ng ating Panginoong Hesus ay Diyos din sa kanyang kalagayan. Sumunod, mga kaibigan, sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, ganito po naman ating mababasa. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you. The Holy Spirit is God, mga kaibigan. Pinatunayan po sa talatang yan na ang Banal na Espiritu rin po ay Diyos. At sa Ephesians chapter 4 verse 30, ganito po naman ating mababasa. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. The Holy Spirit has a distinct personality because He can be grieved. May sarili pong personalidad ng Banal na Espiritu, sapagkat siya man po ay napipighati rin. Sabi nga, huwag niyong pighatiin ang Banal na Espiritu. Huwag niyong sasaktan ang Banal na Espiritu. Meron siyang damdamin, isang persona sa kadyusan, mga kapatid. At ang sumunod, mga kaibigan, ay nasa Genesis chapter 1, verses 26 and 27. Ito po ay tala ng paglalang ng tao. And God said, let us make man in our image, after our likeness. And God created man in His own image. In the image of God created He him, male and female created He them. Opo, mga kapatid, dun sa paglalang ng tao, ay nilikha ng Diyos ang tao mula sa kanyang wangis. Take note the word, let us. Likhain natin. After our likeness, sang-ayon sa ating wangis. Likhain natin, sang-ayon sa ating wangis. It signifies that not only one, hindi lamang isa po yung lumalang sa kanila. The word us and our, here, mga kapatid, denoted more than one person. Yung salitang likhain natin sa ating larawan ay nagpapakilala ng lumalang ay hindi lang isang persona, kundi doon sa ibang translation sa Hebreo, Elohim. Elohim. Ito yung Godhead, mga kapatid, na lumalang sa tao. And according to John chapter 10 verse 30, ganito po ang ating mababasa. I and my Father are one. Jesus and the Father are one. One in power, one in authority, and one in substance. Ito po, mga kapatid, sinabi ng Panginoon Jesus na ako at ang Ama ay iisa.
Hindi po sila isa lamang na persona, kundi nagkakaisa sila sa kapangyarihan at sa layunin ng pagliligtas sa tao. And now, let's discuss the attributes of God. Meron pong mga katangian ng Diyos sa ating talakayin po ngayong oras na ito. Number 1 is omnipotence. Omnipotence means attribute of God which describes His ability to do whatever He wills. Omnipotence means all-powerful. Makapangyarihan sa lahat. Sabi sa Ilocano, manakabalin amin. Makapangyarihan sa lahat ang ating Panginoong Diyos. Isa po sa kanyang katangian. Mababasa po natin sa Job chapter 42, verse 2, Jeremiah 32, verse 17, and Matthew chapter 19, verse 26. The second one is omnipresence. It is the attribute of God by virtue of which He fills the universe in all its parts and is present everywhere at once. Ibig sabihin ng omnipresence, He is present everywhere. Ang Diyos po ay presente saan mang lugar. Nandoon siya. Opo, sa Psalms 139 verse 7 to 12, Jeremiah 23 verses 23 to 24, Acts 17, 27 to 28, mababasa po natin, God is omnipresent. Mga kaibigan. Number 3 is omniscience. This kind of attribute by which God perfectly and eternally knows all things which can be known, past, present, and future. Omniscience means God is omniscient. It means He knows everything. He knows everything. Alam po niya ang lahat. Alam niya ang nakaraan. Alam niya ang kasalukuyan. Alam din po niya ang mangyayari sa inaharap. Kaya nga, sa kanyang mga propeta, ipinapaalam niya ang mga bagay na nangyayari, at mangyayari pa. Kaya nga meron mga propesiya o prophecy, gift of prophecy, kasi meron pong may kapangyarihan po ang Diyos na makita niya ang mga bagay na mangyayari pa lamang kahit bago pa ito mangyari. Yan po tinatawag natin na omniscience. At mababasa po natin yung mga kapatid sa Proverbs 15 verse 11, Psalms chapter 147 verse 5, and Isaiah 46 verse 10. Ang sumunod mga kaibigan na attributes ng ating Panginoon is eternal o kaya eternity. Eternity means one of the attributes of God, refers to the endless past, the unending future, or to God's present experience of all time. In Jeremiah chapter 1 verse 5 and Psalms chapter 90, mababasa po natin doon, God is eternal, walang hanggan. Kaya nga po ang Panginoon Jesus ay nakapag-aalok ng buhay na walang hanggan sapagkat meron siya nito. Sila ang pinagmumulan nito, ang buhay na walang hanggan. Kaya nga dun sa John 3:16 sinasabi na for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Sinasabi rin sa 1 John na ang kinaroonan ng anak ay kinaroonan ng buhay. Ang hindi kinaroonan ng anak ay hindi rin kinaroonan ng buhay. So, meron siyang katangian na eternal, walang hanggan. At panglima, immutability. Immutability means unchangeableness. Hindi nagbabago. Ang Diyos po sa kanyang katangian, hindi po siya nagbabago. The perfection of God by which He is devoid of all change in essence, attributes, consciousness, will, and promises. Opo, ang Diyos po hindi nagbabago. Kapag ginawa niya isang bagay, kapag binasbasan niya ang isang bagay, binindisyonan niya, hindi na po ito magbabago. Kaya ang mga promises ng Panginoon, pwede nating panghawakan, pwede nating paniwalaan, pwede nating sampalatayanan ang kanyang mga promises, ang kanyang mga pangako, because He is a God of immutability. Hindi po siya nagbabago. Malakay chapter 3 verse 6, Psalms 33 verse 11, and Psalms 102 verse 26. Ang Diyos po ay hindi nagbabago. He is unchangeable God. Okay mga kapatid, tingnan po natin. Itong attributes ng God na omnipotent, omnipresent, omniscience, eternal, and immutable or immutability. Ito po ay presente sa tinatawag nating Godhead, sa Trinity. There is one God in three distinct persons. Nandiyan ang ating Panginoong Hesus, ang ating Ama sa Langit, ang Panginoong Hesus, at ang Banal na Espiritu. Itong mga talata po, nakita niyo po sa inyong screen, ang mga supporting text na nagpapatunay
na itong 5 pangunahing katangian, attributes of Godhead, ay nasa ating Ama sa Langit, nasa Panginoong Hesus din, at nasa Banal na Espiritu. Ito'y nakakahulugan at napakaliwanag po na ang Diyos, merong isang Diyos na merong 3 persona na nagkakaisa para sa gawain ng pagliligtas ng sangkatauhan. Mabuting balita mga kaibigan. At sumunod po ay atin namang talakayin ang nature of God. Nature of God, number 1 is holiness. Ito naman yung mga likas ng ating Panginoon. Number 1 is holiness. According to Psalms 99 verse 9, exalt the Lord our God and worship at His holy hill, for the Lord our God is holy. Ang ating pong Diyos na makapangyarihan ay banal. Banal po ang ating Panginoon. Number 2 is righteousness. In Ezra chapter 9 verse 15, it says, O Lord God of Israel, Thou art righteous, for we remain yet escape. Ang Diyos daw po ay katuwiran, mga kapatid. Pangatlo, the third one, Revelation 22 verse 12. It says, And behold, I come quickly, and my reward is with me to give every man according as his work shall be. Opo mga kapatid, ang Diyos po ay darating na madali. Darating na madali ang Panginoon. At magbibigay siya ng gantimpala sa bawat tao sang-ayon po sa kanilang ginawa. Ibig sabihin, He is a God of justice. Ang paghatol ng Panginoon ay depende sa ating mga ginawa. Bagamat ang kaligtasan ay sa pagitan ng biyaya, ngunit ang pagbibigay ng reward ng Panginoon ay sa pagitan ng ating mga ginawa. Number 4 mga kapatid is mercy. According to Isaiah 55 verse 7, it says, Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and He will have mercy upon him, and to our God, for He will abundantly pardon. Opo mga kapatid, sabi nga ay lisanin ng masama ang kanyang lakad, at ang mga liko sa kanilang masamang pag-iisip. Manumbalik sila sa Panginoon, sapagkat ang Diyos ay merciful, mahabagin siya. Kaya manumbalik ang mga makasalanan sa Panginoon at kanyang tatanggapin. Number 5 is loving kindness. In Jeremiah 31 verse 3, it says, The Lord hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love. Therefore, with loving kindness have I drawn thee. Sabi rito ay, ang Panginoon Diyos ay nagpakita sa akin ng una, nagsasabi, Oo, inibig kita ng walang hanggang pag-ibig. Kaya ako lumalapit sa iyo may kagandahang loob. Loving kindness. Mapagmahal ang Panginoon at ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Number 6. Ika-6 mga kaibigan. Titus chapter 2 verse 11. It says, For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Ang biyaya ng Diyos ay nagpakita, nagdadala ng kaligtasan at nagpakita sa lahat ng mga tao. God is gracious. Napaka mapagbiyaya ng Panginoon. Ang kaligtasan natin po, biyaya din eh. Hindi natin kailangan pagpaguran. Kailangan natin sumampalataya at sumunod sa ating Panginoon. Hindi natin kailangan pahirapan ang ating mga sarili. Hindi mo kailangan ipako ang iyong sarili sa krus. Lumakad ng paluhod para lang mo mapatawad ka. Our God is God of graciousness. Siya po ay mapagpatawad, mapagbiyaya. Sapat ang kanyang biyaya para tayo maligtas. Ang 7 mga kapatid ay truth. God is a God of truth. And we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know Him that is true, and we are in Him that is true, even in His Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Opo mga kapatid, ang Diyos ay katotohanan. Sa Kanya nagmumula ang katotohanan. Kaya kung nais nating maligtas at makaalam ng katotohanan, lumapit tayo sa Panginoon. Sumunod mga kaibigan, purity. According to Habakkuk chapter 1 verse 13, Thou art with pure eyes than to behold evil, and canst not look on iniquity. Ano sabi rito?
ang Panginoon Diyos ay merong malinis na mga mata, pure eyes. Kung malinis ang kanyang mata, malinis din ang kanyang katangian, ang kanyang likas, mga kaibigan. At sa 1 John 4:8, mga kapatid, last but not the least, nature of God, He is the God of love. According to 1 John 4:8, He that loveth not knoweth not God, for God is love. Ito ang isa sa pinakapangunahing natututunan ng mga bata kapag nagme-memorize sila. God is love. Let's discuss and study the evidences of God's existence. Pag-aralan po natin sa huling bahagi ang mga katunayan na meron nga talagang Diyos na umiiral o nag-exist siya sa mundong ito. Number one, evidence is the intuitive idea of God. It is an insight or perception that comes to a man as a result of their observation of the things God made. Opo, intuitive idea of God. Ibig sabihin nito, napapatunayan natin na meron talagang Diyos sa pagitan ng pagmamasid natin at pagtingin natin sa mga bagay na ating nakikita sa paligid at sa mga gumagalaw at hindi nakikita sa mundong ito. Nagpapatunay ito na talagang meron Diyos. Sa pag-iral ng ating mundo, sa pag-sustain ng Diyos sa mundong ito, sa lahat ng mga nilikha niya, may buhay at walang buhay. Maraming katunayan na makikita tayo by observation and by experience na meron talagang Diyos, mga kapatid. Number two is arguments of reason. Kung walang Diyos, paano na susustain ang mga halaman? Sino nagbibigay ng schedule ng ulan, ng pagdating, ng pagsikat ng araw? Sino ang kumukontrol ng ating mga planeta na umiikot, na hindi nagbabanggaan, ng temperatura ng ating mundo, mga kapatid? And so on and so forth. Arguments of reason. So number three is testimony of the scriptures. Ang Biblia po, kung babasahin natin, ay talagang maraming katibayan na meron talagang Diyos na umiiral. Sabi nga sa Romans chapter 1 verse 20, yung mga bagay na nilikha ng Panginoon, Diyos ay nagpapakita, na nagpapatunay na meron talagang Diyos na buhay na kumakalinga at nangangalaga sa atin. Mga kaibigan, sana po napagpala tayo ng ating pag-aaral. And as conclusion na pag-aaralan po natin, meron lamang po isang Diyos. Sa doktrina po ng Trinity o Godhead, there's only one God in three distinct persons. Kung saan nandoon ang ating Ama sa langit, ang Panginoong Hesus at ang Banal na Espiritu. Na meron silang isang katangian, kapangyarihan, at kung saan nagkakaisa sila para sa pagliligtas ng sangkatauhan. Napakaraming mga talata nagpapatotoo na umiiral po ang Godhead, ang Trinity, para gawin at tapusin ang gawain ng pagliligtas sa sangkatauhan. Mga kaibigan, nawa po'y paniwalaan natin ang aral ng Biblia. Paniwalaan natin ang ating Ama na siya nagsugo sa ating Panginoong Hesus na bugtong na anak. At ang ating Panginoong Hesus na namatay sa krus ng Kalbaryo at ang Banal na Espiritong gumagawa sa lubos nating pagbabago ng ating buhay. Tanggapin naman natin ang katotohanan ito at maranasan natin ang pagbabago ng ating buhay sa magitan ng paggawa ng Diyos sa ating mga puso. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, who has all allowed good, rescue the souls of men. Oh, you rescue the souls of men. Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace. You overhope when our hearts rest, hopelessly lost away. Oh, we hopelessly lost away. You are the one that
adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Almighty, infinite Father, faithfully loving your own. Near in our weakness you find us, falling before your throne. Oh, we're falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Tayo po'y manalangin, mapagmahal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo po na lumalang ng langit at ng lupa, nangangalaga para po sa pag-sustain sa pangailangan ng mga tao, nagkakaisa para po sa pagliligtas sa mga makasalanan. Dakilang Ama na nagsugo sa bugtong na anak na si Jesus, na namatay sa kusang Kalbaryo, at ang Banal na Espiritong lumulubos ng aming kabanalan at nagbibigay ng kapangyarihan upang tapusin ang gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo. Nagkakaisa kayo tapusin ang gawain ng pagliligtas sa sanlibutan ito. Salamat po ng marami. Bendisyonan po mga kaibigan namin nakikinig at nanonood sa programang ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.